Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and today's vlog we're talking about how to apply and to work here in Finland as a cook or a chef. So first thing to do, ituturo ko sa inyo kung anong gagawin, anong dapat gawin na legal, na hindi kayo mapahamak sa mga scammers or sa mga illegal recruitment. So, una pong gagawin niyo po mag-login po kayo sa sa PUEA, sa website ng PUEA. I-check niyo yung mga agency kung sino yung mga authorized na mag-recruit or mag-hire para sa Finland. Since na we're talking about agency, base po sa sa experience ko and sino pong tumulong sa akin, i-endorse ko na lang po yung agency na nag-hire sa akin na tumutulong po. Kasi dito sa agency na to, based on my experience, wala naman po kasi akong pera, ganun kalaking pera na para lang si agency po ang tumutulong sa akin and tied up sa company namin dito sa Finland today. So yung agency ko po ay yung Edistaff Builders. Ito po siya. Pa-search na lang po sa internet. Yung office po nila is nasa Makati. So mamaya siguro i-screenshot ko yung website nila. Then i-paste ko dun sa video na to. So anyway, back to the topic. Sila po ang agency ang may karapatan or mag-hire para dito sa Finland. Legal po sila. Sila po ay binigyan ng authorized sa government natin, lalo na sa PUE, sa DOLE at sa OWA, na mag-hire po sila ng Finland. And may tie-up po sila dito na company na sila po yung company dito sa Finland na mag-asikaso once na mga hire dito na chef or mga cook. Sila na po yung mag-asikaso dito pagdating sa Finland. So, una pong gagawin is punta po kayo sa office dito sa Edistaff Builders or mag-login kayo sa mag-check niyo yung website nila. Pwede kayong mag-submit ng application doon sa website nila and i-care of niyo lang po ni Miss Richelle De Leon. Siya po yung nag-handle ng para Finland. Excuse me po. Or pwede kayong pumunta doon sa office nila sa Makati. Yung office nila sa Makati, ko na lang mamaya. Ito pala. Meron pa pala silang ito yung Facebook page sila. Ayan po. Pwede nyo pong bisitahin yan kung gusto nyo mag-apply sa Finland. Ginagawa ko tong vlog na to para po magbigay ideya sa mga gusto pong mag-abroad dito sa Finland kung anong gagawin at saan mag-apply. Kasi po, alam ko naman na yung kinikita natin as a cook or a chef dyan sa Finland, sa Pilipinas, lalo na sa lower position, mababa lang po talaga. Kasi kakarampot lang po. And nagpasalamat po ako sa agency namin kasi po nung na-hired po ako, sila pong nag-asikaso lahat. I-guide kinila ako nung gagawin. Next step by step po. Until na matapos yung proseso. Until na darating yung araw na may plane ticket ka na papunta dito. So, una pong gagawin yon. Punta kayo, visit kayo sa office nila. Mag-submit kayo ng resume together with the mga certification po. Like for example, if you're a graduate of course, you should be graduated of culinary arts or HRM. Ganito po siya, certification. Then, kung may kayo, mga training certificate, like for example, this one, dito po sa English po to sa Australia. Dapat meron po kayong mga ganyan, mga certification na naka-comply kayo. And first na requirements para ma-hire ka dito, at least
5 years of experience or more. Pag 5 years experience, local sa Pilipinas lang na experience is dapat at least 3-star or 5-star na hotel or fine dining restaurant na experience. Basta nasa Pilipinas lang. Pero kung may experience ka sa abroad, of course dapat din, mga 5 years din. Lalo na pag nasa barko ka, mas advantage kasi once na you came here to work here in Finland, medyo may kabigatan po yung trabaho. Kasi po yung trabaho dito is multitasking. Kaya po ganun po may kalaki-laki yung sahod kasi halos sa'yo na po lahat. So base po sa mga experience ko, mga batches ko, mga kasama ko, yung hindi po nakayanan nila yung pressure dito sa trabaho, yung nag-give up. Pero sayang yung chance na andito ka na, kumikita ka na, dahil lang doon nag-give up ka. Sa dami-daming nag-a-apply po, out of kami, nung batch ko is out of 200 applicants, natanggap lang doon for final interview is na siya? I think 90 I think. Ganon. 90 ba yun? Tapos final interview. Pagkatapos ng final interview, may exam, final interview, exam, at saka pinaka-importante po na ipasa is trade test. Yung magluluto ka ng food na may assessor na from Finland, mga chef, at saka yung manager from the company here na ka-tie up ng EDStaff Builders. So yun po ang kailangan na ipasa natin. Once na mapunta kayo dun sa agency, i-evaluate po yung mga requirements nyo, kung qualified ba kayo or hindi. Kasi once na qualified kayo, tatawagan po kayo ng taga-EDStaff, yung nag-handle sa application mo. Tatawagan ka na, sir, you gonna came here to submit some another documents or some important things na gagawin. I-guide ka po nila. So wala kang dapat alalahanin about sa application mo kasi sobra pong organize yung EDStaff. At saka once na ma-hired po kayo, ay qualified po kayo, yun na, schedule po kayo for interview, written exam, and the most important thing, ito yung pinaka-importante, yung trade test. Dapat alam nyo paano magluto, paano gumalaw sa kitchen, paano mag-handle ng pressure. Basta kung ano yung natutunan sa trabaho nyo, keep in mind, just focus and pray to God na i-guide kayo that day na ma-interview kayo o ma-trade test kayo. Once na pasado kayo, ora mismo sasabihan kayo ng taga-EDStaff na maghintay kayo ng result. So I think ilang days ba yun? Magme-message yan sa inyo yung EDStaff mismo na congratulations, hired ka na. So once na hired ka na, schedule ka ng medical nila. Yun ang dapat pag mag-prepare kayo ng pera doon kasi sa medical, dalawang basis yan Bali, first medical is nasa mga 15,000 ata ang gagastusin. So second medical, let's say for example mga 30,000. Yun, kasama na yung mga pamasahe. Mga 30,000 para sa medical. Yun lang gagastusin nyo po. And pagkatapos ng medical, fit to work na kayo, i-schedule kayo ng visa. Visa sa, since na wala tayong embassy sa Pilipinas, I don't know if nag-open na ba yung consulate sa Pilipinas natin, yung sa Finland. Hopefully, para doon na kayo mag-process. Yun,
schedule kayo ng visa, sila yung yung company mismo ang magbabayad ng plane ticket papuntang Malaysia. Kasi kami noon sa Malaysia kami. Bukod lang sa hotel. Kasi yung sa hotel, ano yun eh, kayo magbayad yun eh. Kasi kami noon, nag-hotel kami. So, one night lang kami noon eh. 5,000 na bayad namin. Yun lang, nabayad namin. So, i-interview kayo doon. Siyempre, kailangan kailangan presentable yung sarili nyo. At saka relax lang once na interview kayo. Kasi tinitingnan yung yung appearance mo. Once na i-interviewin ka, titingnan yung sarili mo kung totoo ka ba o yung mga sinasabi mo totoo ba yun, makagawa-gawa mo lang, di ba? Kasi mga question doon is more of sa personal and then related sa work mo, sa experience mo. Yun, mostly ang yung mga question doon. Once na matapos ka na interview, maghintay ka na lang ng yung visa mo. Once na ma-approve yung visa mo, ito po yung itsura, yung visa niya. Ganito po. Ang nakalagay po dito is permanent residency. Ito po yung sa likod. Ang kagandahan po ng visa dito is permanent ka. Permanent yung status mo dito. Ako ngayon, nag 2 years na ako dito sa Finland. So, after 1 year, nag 1 year ka, kasi yung visa mo, unang visa is 1 year lang eh. After 1 year, magpa-process ka, mag-apply ka na for extension. Pag na-approve ka, tulad sa akin, binigyan ako ng 4 years. So, plus 1 year, a total of 5 years. After 5 years, yun, pag renew mo, permanent na. Permanent na. So once na may visa ka na, ayun si staff, bibigyan ka ng ng instruction kung anong gagawin. May schedule ng mga orientation, basta hindi na siya ganoon ka daming gagawin. Orientation and schedule na sa pag may plane ticket ka na, yun, may i-orient kayo bago kayo lumipad dito papuntang Finland. May pa pala. May final pala na vaccine, yung vaccine na sa mga 1.5 lang ata. Basta gagastos ka sa vaccine. Basta all in all sa medical mga 30 plus, ganun lang. Plus yung ticket nyo, plane ticket nyo, kayo ang magbayad. Pwede rin sarili nyong pera or pwede din mangutang kayo sa staff. Sa company dito sa Finland. Uutangin nyo tulad ng ginawa ko, inutang ko. So binayaran ko po siya within 1 year. Kasi hindi bigla ang pagkaltas nila sa sahod ko sa company ko dito. So within 1 year ko po siyang binabayaran. So nakabayad ako ng utang ko sa ticket. Nakapadala ako sa Pilipinas, lalo na sa pamilya ko, sa mga anak ko. Nakabayad din ako sa mga utang ko na previous na mga utang ko na sa ibang tao. So, yun po. Pag mayroon na kayo nito, i-schedule na kayo. Pero dapat yung passport nyo is dapat valid. Valid yung passport nyo na hindi siya mag-e-expired bago kayo umalis ng Pilipinas. So, kung passport nyo pa-expire na, dapat i-renew nyo yan. Kasi yung passport naman natin ngayon sa Pilipinas is, na siya tawag nito, 10 years expiration niya. So, yun. Pag okay na, may schedule na kayo, palipad ng Finland. Pagdating nyo dito, susunduin kayo ng taga Optim. Optim yan dati, yung company namin. Ngayon, naging Baruna na siya. Siya po yung susundo sa inyo. Ayun, i-orient kayo for 5 days orientation. Libreng kain yon. Ilibot kayo dito. Maraming mga gagawin Kukuha kayo ng mga tawag nito, mga documents para sa papers nyo dito sa kailangan. So, sa orientation, kasama po ito. Mag-i-exam kayo ng yung card na to.
ito po yung tinatawag na hygiene certificate. Ito po yung lisensya dito as a cook, sa chef. Pag wala ka nito, hindi ka pwede magtrabaho kasi huhulihin ka. Ayun, meron na kayong ganyan. Maghihintay na lang kayo ng ito, Kila card. Kila card, ito po yung pinaka government insurance dito. Bali kung ma-hospital ka or may bibilin ka ng tawag nito, gamot, i-present mo lang to, discounted ka. Sa hospital naman, konti lang yung babayaran mo. No, kung gusto nyong kumuha ng tawag nito, lisensya dito, driver's license, kukuha muna kayo ng police ID. Police ID po kailangan. Kung sa mga police ID kayo, pwede na kayo mag-apply sa driver's license nyo. Kasi yung driver's license ko, ang policy kasi dito, pag may driver's license ka from your country, ang gagawin lang, ipa-exchange mo lang dapat yung mo dito, before mag 2 years ka. So, dapat ipa-exchange mo na yan. Ganun lang gagawin mo. Pa-schedule ka lang ng medical para sa driver's license. Tapos, pagkatapos, punta ka na lang doon sa office na para sa pag-change ng driver's license. Bayad ka lang ng 35 euro doon. Yun lang. Tapos, may pa pala. Aside from Kila card, yung insurance, meron din international insurance na sa Europe, dito sa Europe. So, yun, ito yung mga makukuha mo pag once nga andito ka na. So, ito yung mga kailangan na card Ito yung kailangan na card. So, dapat lagi mo itong dala. Kasi nga, minsan may nag-i-inspection dito. So, yun. Na andito na kayo. Kailangan nyo ng bus card. Anyway, si Barona naman ang mag-guide niya. Ito yun. Transportation bus card nila. Bus, train, tram, boat, basta mga government na transportation. Ito po. Bali, bayad ko nito every month is 62 euro 62 euro siya, unlimited ride. Kahit pa ilang beses kang sasakay niyan. Walang Importante, siya, lagi siyang updated. Kasi once nahuli ka, may bayad po na multa, 85 euro. Tapos blacklisted ka pa sa sa tawag nito, sa government. At saka mangyari sa iyo yung pag-renew mo ng visa, of course, nagre-renew ka ng visa masilip 'yun. So 'yun. About naman sa salary na kinikita namin dito, yung mga batch na dumating, narinig ko sa mga usapan nila, 13 euro sila 13 euro per hour. Bali per ora. Per hour dito. So, let's say for example, you have 8 hours in a day times 5 kasi dito dapat sa isang linggo may dalawang off dalawang day off. So, yung ginagawa ng iba dito, mga Filipino, nag-i-extra sa ibang restaurant. Kasi yung off nila ginagamit as mag-i-extra sila. So, magpahinga lang sila ng isang araw. So, bali, 6 days a week yung trabaho nila times 8. I-times mo yun. Ganun ang kinikita mo. Tapos yung gross mo, babawasan pa ng tax. Kasi yung si tax dito sa sa Finland, marami siyang benefits na makukuha ka Like for example, may ka dito, yung mga anak mo, libre lahat sa school. Medication lahat. Libre pati yung asawa mo. Pag andito yung asawa mo, libre din. Sa government, susuportahan din yan. Once na andito na yung asawa mo, ang gobyerno mismo magbibigay ng allowance doon sa asawa mo, housing allowance and food allowance sa asawa mo. Pero part ka na rin doon. Kasi yung kinukuha ng government doon, galing po sa tax mo. So ang pinakamalaking pinakamalaking tawag nito, kasalanan pag hindi ka nagbayad ng proper tax. So
mag-declare ka ng tamang tax para wala kang maging problema sa government. Kasi yung tax naman dito, hindi naman nakukurakot eh. Hindi naman siya ganun ka ano. So, yung benefits po ang pinaka-importante na maano natin sa tax. Maganda po dito sa sa Finland. The weather, hindi tulad sa Pilipinas, sobrang init. Ako, high blood ako eh. Hindi ako pwede sa mainit na lugar. So, luckily na andito ako sa Finland. Kasi dati yung application ko pa Australia sana eh. Visa na lang hinintay ko na sa Australia. Nagkataon lang na medyo matagal. Kaya lumipat ako. Baka sakali. Ayun, natulungan naman ako ni Eddie Staff Builders. So yun po. Yun po ang dito. Yung sistema ng trabaho mo, maganda naman, okay naman. Depende naman sa iyo yun eh. Kung gusto mong kumita na malaki, di mag-double job ka a day. May kabats din ako na ganyan ang ginagawa niya. Sa isang araw, 2 trabaho. So, siguro per ora niya, everyday nasa 14 hours eh. Ganun po siya kalaking kumita. Tapos, medyo mataas-taas na ng konti yung sahod. At saka yung mga benefits dito, pag nagbakasyon ka, may bayad po yon sa company. Yun po yung yun po yung kagandahan dito. Kasi alam ko po sa atin sa Pilipinas, masyado pong mababa yung sahod natin at saka hindi po yung magandang yung mga lalo na mga problema natin diyan sa mga government na may insurances like PhilHealth or SSS. Marami pong mga para bang hindi ka ayos-ayos, kaganda-ganda na alam ko yung government natin dyan ngayon is okay sana, pero yung mga tao kasi mahirap mahirap bantayan. Kaya yun, maraming nag-abroad dahil po sa sistema ng ganyan sa atin. Mahirap kasi. Kaya yun lang po yung may share ko. Sana po makatulong to sa inyo. Pwede naman po kayo mag-message sa akin, magtatanong kung anong gagawin kung hindi nyo po nakuha yung sinasabi ko, or pwede kayong magtatanong kay Eddie Staff. Tawagan nyo lang po si Ma'am Rachel De Leon po. And this time siguro ang masasabi ko lang kay Ma'am Rachel, marami pong salamat po sa inyo. Kung hindi po dahil sa inyo po ay wala pa akong ngayon. Siguro maraming problemang nangyayari sa buhay ko ngayon kasi alam mo naman yung kinikita ko dyan sa Pilipinas, mababa lang talaga. At saka sa awa na po ng Diyos, okay na po yung status ng ko ngayon, financial. Nakatulong na po ako sa family ko, extend sa sa siblings ko. At saka sa anak ko, sa asawa ko, nakapagpadala ko every month na ganito kalaki. Napaayos ko na yung bahay ko. Nagkaroon na din ako may investment din akong kahit papaano, sasakyan, kotse lang maliit. At least meron pong kinikita sa sa paghirap ko dito sa Finland. So, ayun, tumutulong din ako sa probinsya namin, sa old house namin, nagpa-renovate po kami. Yun po. Malaking tulong po siya. Kasi nung nagtrabaho ako sa barko dati, wala eh. Walang naipon at saka wala talagang mababa lang yung sahod ko doon. Magkano lang sa magsaysay, ang baba ng sahod sa magsaysay. Nasa lang yung sahod ko, $650 lang. At saka nung nag-Middle East na ako sa Oman, yun ang first abroad ko eh. Ang baba din. Below 20,000 pa. Kaya nung nandito na ako, ayun, tiniis ko yung 1 taon, bayad mo na sa mga utang, lahat. Nagbayad ka. Hindi mo na Pero ngayon, medyo okay na konti, nakapag-ipon-ipon na konti. Kasi bala ko magbakasyon next year eh. So hopefully, ma-okay na pa yung pandemic, wala na po siya. May vaccine na po tayo para back to normal na po tayo. Kasi rin kami dito, ang ginagawa ng company, good thing that
yung company namin nag-i-effort din. Nag-i-effort din yung company namin na matulungan yung mga empleyado niya. So, instead na magsarado siya, nag-sacrifice na lang siya na mag-open kahit ganun ka baba yung kinikita namin ngayon dito sa restaurant. So, ang ginagawa ng company, partially lay off kami. So, bali, sa full-time na oras, ginagawa is binabawasan. Binabawasan pa yung oras namin. Para lahat magkaroon ng income kahit papaano. So, nung nag-lockdown po dito sa Finland, ang 2 months yun eh. So, wala kami income kasi walang trabaho, walang ano. Ang ginagawa, nag-apply kami doon sa Kila. Yung Kila yung card, ito. Binigyan kami sa government. May ano kami dito sa government. May allowance kami dito sa government. Ano. Pang tinatawag siya na food allowance. Bali, 33 euro per week. Sa isang linggo yon. So, times mo ng 4. So, yun ang matatanggap mo sa isang buwan. Yun ang malaking tulong din. Pero, mas maigi yung may trabaho ka kaysa magano ka na insurance. Yung mga support sa So, guys, hopefully, yung vlog na to makatulong sa inyo, makapagbigay ng ideya at makapagbigay ng inspirasyon po sa ating mga Filipino na mga chef o mga cook na gustong kumita ng medyo maayos-ayos ng konti. Gagawin niyo lang po yung yung sinabi ko sa inyo. At wag po kayong wag po kayong mahiyang magtanong sa akin. Pwede naman po kayong mag-comment dito sa video na to kasi yung vlog ko na to para lang talaga to sa mga sa mga chef na gustong magtrabaho dito sa Finland. So anyway guys, thank you for watching and hopefully kita-kits tayo dito soon. Na once na makapag-apply kayo, ma-hired kayo, i-message nyo lang po ako. Yun. Baka ipasyal ko kayo, no. Anyway, yung tinitirahan ko ngayon is dito ako sa sharing apartment. Kasi mag-isa pa lang naman ako eh. Hindi ko pa naman nakaano yung asawa ko eh. Saka mga anak ko eh. Process pa yung application nila. Ang problema naman kasi sa atin ngayon is yung consulate sa Makati is sarado. So, hindi makapag-process kasi pa-legalize pa yung mga documents. Yung bayad ko nito sa apartment na to is 310 euro per month. Ito po yun. Ito po siya. Maliit lang na kwarto, tamang-tama lang. Ayun. Ayan, pwede siya. Ito lang. Ganito lang siya. Yung kama ko. So, depende naman sa inyo yun. Paano dumiskarte. Pwede rin kayo, may vlog din ako dito na panoorin yung vlog ko na kung paano yung diskarte ko dito na para naman may makasave kayo na kahit 10 euro dahil lang doon ginagawa ko. Nyo lang, may mga episode ako na anong ginawang diskarte dito para kumita ng extra na legal siya, wala siyang problema. So, marami pong salamat guys, and hopefully i-subscribe nyo tong channel ko, and please share lang po, and don't forget to click the notification bell para updated kayo sa